Walang pagsidla ng kaligayahan sa aking puso. Ngayon ang araw na makakaisang dibdib ko ang aking pinakamamahal na si Jacob. He was my first boyfriend and now he's going to be my last. I can't believe that I'm going to marry my childhood sweetheart. Kaya naman, wala na akong mahihiling pa sa mga oras na ito. Kasalukuyan ako nasa loob ng aking bridal car habang hinihintay ang hudyat ng aking wedding coordinator na maaari na akong lumabas. Halos tumalo ng aking puso mula sa aking dibdib dahil sa labis na lakas ng tibok noon. Hindi ko rin mapigilan ang panginginig ng aking tuhod dahil sa labis na kaba. Mahigpit ang hawak ko sa bungkos ng bulaklak na nasa aking harapan. Panaka-naka ay nakakagat ko ang aking pang-ibabang labi upang kahit papaano'y maibsan ang kabog ng aking dibdib. Habang naghihintay ay hindi nakaligtas sa aking paningin ang matandang babaeng may dalang isang bilaon ng paninda. Bigla kasi itong natumba sa gilid ng kalsada nang muntik na itong mahagip ng kaskaserong motorsiklo. Hindi ako nagdalawang isip na bumaba sa aking sasakyan upang tulungan ito. Wala na sa aking isipan kung madumihan man ang aking puting trahe de boda. Dali-dali akong tumakbo papalapit sa matanda upang tulungan itong tumayo. "Miss Heidi!" Dinig kong sigaw ng driver na makita niya ako lumabas ng sasakyan. Hindi ko iyon pinansin at mabilis na tinulungan ang matanda. "Ayos lang po ba kayo, manang?" Tanong ko dito habang inaalalayan itong tumayo. Matapos itong maitayo ay sunod ko namang pinulot isa-isa ang mga paninda nitong kakanina kumalat sa lupa. "Ayos lang ako, ining. Maraming salamat." Nangihinang tugon nito. Baka sa kanyang tinig ang impit nitong igik, dulot marahil sa kanyang pagkakabagsak kanina. "May masakit po ba sa inyo? Kailangan niyo po bandalhin sa ospital?" Tanong ko dito habang palingalinga at pilit na hinahabol ng tingin ang lalaking nakabangga sa kanya upang sana ay panagutin ito. Napabugan na lamang ako ng malakas na hangin nang matanaw kong nakalayo na ang motorsiklo. Hindi ko na lamang iyon pinagtuunan ng pansin at pilit na inaalala ang kalagayan ng matanda. Mula noon hanggang ngayon, ang puso mo'y nanantiling busilak. Sa paglamon ng karimlan sa araw, dalawang buhay ang magtatagpo at magaganap ang nakatakda. Tura ng matanda habang nakahawak ito sa aking braso. Po? Ano pong ibig niyo sabihin?" Takang tanong ko dito ngunit sa halip na sumagot ay tahimik lamang itong tumalikod at nagsimulang maglakad. "Miss Heidi!" Narinig kong tawag sa aking pangalan. Nang lumingon ako ay natagpuan ko ang isa sa mga coordinator na hinihingal dahil sa pagtakbong ginawa nito papalapit sa akin. "Miss Heidi, kanina pa po kayo hinahanap sa loob. Magsisimula na po ang kasal. Kailangan nyo na pong bumalik sa loob ng kotse upang makuhanan ng videographer ang pagbaba nyo mula sa sakyan at ang pagpasok nyo sa loob ng simbahan." Mahabang litanya nito. Pasensya na, may tinulungan lang kasi akong... Saglit ako natigilan na biglang mabalot ng kadiliman ng paligid. Kahit ang ibang nandoon ay labis ding nagulat sa biglang pagkalat ng dilim sa gitna ng katirikan ng araw. "Wala naman sa news na may solar eclipse ngayong araw," komento ni Ara, ang isa sa mga coordinator para sa aking kasal. "Naku, hayaan na lang nga natin at mas importante ang kasal nyo kesa dyan," dagdag pa nito. Pagkatapos noon ay agad niya akong pinabalik sa loob ng sasakyan. Hindi ko may paliwanag ang kakaibang pakiramdam na namamayani sa aking dibdib. Sa aking palagay ay may hindi tama at tila ba may hindi magandang mangyayari sa mga oras na iyon. Mas lalo pang nagtalo ang aking isip nang muling sumagi sa akin ang sinabi na matanda na tinulungan ko kanina. Nang sumilip ako sa bintana ay muli ko nakita ang matanda. Nakatingin ito sa aking gawi habang nakaturo sa araw. Agad na kumunot ang aking noo dahil sa labis na pagtataka. Napapitlag pa ako nang bigla na lamang may kumatok sa aking bintana. "Miss, bili na po kayo ng sampagita." Alok nito. Tila mukhang bata pa ito ngunit kung susumahin ay halos kasing katawan ko lamang ang batang ito.
Gustuin ko mambigyan nito ngunit wala sa akin ang aking wallet kaya naman isang pilit ng ngiti lamang ang aking itinugon dito bago iyon sunundan ng isang marahang iling. Nanatili naman ito sa tabi ng aking sakyan at hindi agad umalis. Hindi mapanatag ang aking puso na punong-puno ng katanungan. Bagamat alam kong mag-uumpisa ng aking kasal, tila may kung anong bagay ang nag-udyok sa akin upang muling lapitan ng matanda upang maliwanagan. Ngunit ganoon na lamang ang pagkabigla ng lahat ng isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa labas ng simbahan. At bago pa man ako tuluyang makalabas ng sasakyan, ay naramdaman ko ang pagtilapo ng aking katawan sa hangin. Ramdam ko ang hapdi at kirot na dulot ng nagbabagang apoy na kumalat sa buong paligid. Unti-unting nalalabong aking paningin habang nakaratay ako sa lupa. Ngunit bago tuluyang magdilim ang aking paningin ay may naaninag akong isang imahe. Hindi malinaw sa akin ang mga katagang kanyang binabanggit. Sa paglamon ng dilim sa liwanag, dalawang buhay ang magtatagpo. Yun ang huling mga katagang aking narinig bago ako tuluyan nawala ng malay. Ate Caitlin! Who's Caitlin? And who the hell are you people? What are you doing in my room? Sunod-sunod kong tanong. I don't know any of you. Muli kong sigaw. Dok, ano po nangyayari sa ate ko? Naluluhang tura ng dalagita. Who are you calling ate? I don't even know you. Nasaan ba ako? Where's Jacob? Where's my fiancé? Muli kong tanong sa mga ito habang pilit kong pinapakalmang aking sarili. Ngunit kahit anong gawin ko ay hindi ko maiwasang kabahan dahil sa labis na pagkalito sa kung anong tunay na nangyayari. It's okay, miss. Calm down. Tura ng doktor habang pilit akong pinapabalik sa aking kama. Do you know your name, miss? Of course. I know my name. I'm Heidi. Heidi Pineda. The only heir to one of the biggest construction firms in this country. Pakilala ko. Ate. Muling tura ng dalagita sa akin tabi. Ate Caitlin. I am not your ate. I'm an only child. Kaya paano mangyayari na kapatid kita? Mas lalong napahaguluhol ng iyak ang dalagita saka tila humihingi ng saklolong tumingin sa doktor. It might be the effect of the concussion to her brain. We need to give her time to adjust. Normal sa mga taong nakaranas ng head injury ang makaramdam ng confusion sa pagising nila matapos ang aksidente. Obserbahan na lamang muna natin siya. Tura ng doktor sa dalagitang tumatawag sa akin ng ate. Sa ngayon ay bibigyan ko na lang muna siya ng pampakalma. Ipagdasal na lamang natin na magiging mahinahon na siya sa muling niyang pagising. Dagdag pa nito. Labis ako nabahala nang marinig ang sinabi ng doktor. Hindi ko maintindihan ang mga nangyari. Ang huling natatandaan ko ay ang nangyaring pagsabog ng sinasakyan kong bridal car. Matapos yun ay wala na akong ideya kung anong sumunod na nangyari. Ngunit ano ba talagang ginagawa ko sa ospital na ito? At sino ang mga taong ito na hindi ko mawari kung sino? What are you doing? Gulat kong tanong nang lumapit ang isang nurse sa akin at inabot ang aking swero habang may hawak itong syringe. What is that? I don't want that. I want my dad. Sigaw ko habang nagpupumiglas. Ngunit sadyang mahina pang aking katawan kaya't walang nangyari sa ginawa kong pagpupumiglas. Muli kong sinubukang sumigaw ngunit ilang minuto pa lamang ay marahan ko nang naramdaman ang epekto ng gamot sa aking sistema. My dad. Wika ko bago ako muling nawalan ng malay. Marahan kong idinilat ang aking mga mata at muling sumalubong sa akin ang puting kisame ng kwarto kung saan ako naroon. Bahagya kong ipinilig ang aking ulo nang mapansin ko ang panlalabo ng aking mga mata. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata saka muling sinubukan dumilat at nagbabaka sakaling muling bumalik sa dating linaw ang aking paningin. Ngunit ganoon na lamang ang aking pagtataka nang manatiling malabo ang aking paningin. Sumunod kong ikinalang aking mga mata sa kabuuan ng silid at kagaya kanina ay naroon pa rin ako kasama ang mga hindi pamilyar na tao. Sa pagkakataong ito ay may isang matandang babae ang nakaupo sa mahabang sofa na nandoon sa loob ng silid habang nasa tabi nito ang kaninang dalagita na siyang tumatawag sa akin ng ate.
Ano bang nangyayari? Nasaan ako? Wala ko naiintindihan sa mga nangyayari, ngunit isa lamang ang tanging sigurado ako. Kailangan ko makaalis sa lugar na ito. Malayo sa mga taong ni sa panaginip ay hindi ko namumukhaan. Buong ingat kong ibinaba ang aking paa mula sa kama, sa kamarahang kumilos upang tanggalin ang karayom na nakakabit sa aking kamay. I need to find my dad. Siya lang ang makatutulong sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ako nandito sa lugar na ito at hindi sa lugar kung saan kasama ko ang aking pamilya. Wala akong ideya kung gaano na ako katagal nakaratay sa ospital na iyon. Maraming tanong ang namamayani sa aking isip, ngunit sigurado akong wala dito sa ospital na ito ang makapagbibigay sa akin ng kasagutan. Pasimple ako lumapit sa bag na nasa tabi ng natutulog na ginang. Maingat ang bawat kong galaw upang hindi ito magising. Pigil hininga ako habang binubulat-lat ang bag na nasa tabi nito upang humanap ng maisusuot. Matapos na matagumpay ako makahanap ng isang pares na pantalon at pang-itaas, ay dali-dali kong hinubad ang hospital gown na aking suot at pinalitan iyon ng damit na kinuha ko mula sa bag. Nang matapos ako makapagbihis ay mabilis ngunit marahan ako nagtungo sa pinto. Saka buong ingat na binuksan iyon bago tuluyang lumabas. Saka lamang ako tuluyang nakahinga ng maluwag nang matagumpay ako makalabas ng silid nang hindi nagigising ang mga ito. Matapos kong mailapat ang pinto ay lakad-takbo ang aking ginawa habang pilit na naghahanap ng telepono na maaari kong gamitin upang tawagan ang aking ama. Dumit! Malakas kong mura nang wala akong mahanap na payphone sa paligid ng ospital. Kaya naman napagdesisyonan kong pumunta na lamang sa aming bahay upang makasigurong makakausap ko ang aking ama. Agad akong lumabas ng ospital sa kadali-daling tumawag ng taxi upang sakyan patungo sa aming bahay. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay kasulukuyan ko ng binabaybay ang kahabaan ng EDSA. Nanatili akong nakatingin sa labas ng bintana habang paulit-ulit sa aking isipan na nangyari bago ang aksidente. Bahagya pa ring malabo sa akin ang lahat. Ang tanging naalala ko ay malakas na pagsabog ng aking sasakyan habang nasa labas ng simbahan. Ngunit kahit anong pilit ko ay wala na akong matandaan maliban doon. Ang kasunod ko ng alaala ay ang nangyari kanina sa ospital. Humugot muna ako ng isang malalim na hininga bago bahagyang umusog paunahan upang sabihin sa driver ang address kung saan ako magpapahatid. Manong, sa may Forbes. Ngunit ganoon na lamang ang aking pagkagulat nang mapagawi ang aking tingin sa rearview mirror ng sasakyan. Halos lumuwa ang aking mga mata at hindi halos makapaniwala sa nakikita. This isn't my face. Tinangka ko pang lumingon sa aking likod at sa aking paligid upang masigurong walang ibang tao doon bukod sa akin. What the hell is happening? Malakas kong sigaw na ikinagulat din ng driver sa harapan. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong nito habang palipat-lipat ang kanyang tingin sa rearview mirror at sa daan. Hindi ako nag-abalang sagutin ang kanyang tanong. Mas lalo ko pang inilapit ang aking sarili sa salamin upang masigurong ako nga nakikita ko sa harap ng salamin. Who the hell are you? Turan ko sa aking sarili habang nakatitig sa hindi pamilyar na mukha. Simple lamang ang mukha na nasa aking harapan. Singkit ang kanyang mapupungay na mata. May katangusan ang maliit niyang ilong na bumagay sa manipis at mapupulan niyang labi. It was obvious that she didn't even know how to put makeup. She's pretty but plain and simple. Malayong malayo sa dati kong itsura noon. Sino ka? Tila baliw kunturan sa aking sarili sa harap ng salamin. Ma'am, ayos lang po ba talaga kayo? Gusto niyo po bang ibalik ko kayo sa ospital? Muling sabat ng driver. Don't mind me, Manong. Just drive. Wika ko sa kaibinigay dito ang buong address ng aming bahay. Pabagsak akong sumandal sa upuan bago tuluyang nalunod sa malalim na pag-iisip. Kahit anong pilit kong humanap ng kasagutan ay wala akong maapuhap na dahilan kung paano ipaliliwanag ang nangyari. Anong ginagawa ko sa katawan ng taong hindi ko kilala? Kung nandito ako, nasaan ang tunay kong katawan? Ibig ba sabihin nito'y patay na ako? Kung ako ang narito, nasaan ang babaeng tunay na may-ari ng katawan na ito?
Iyon ang samot-saring tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Ma'am, andito na po tayo. Untag sa akin ng driver. 335 po ang metro. Dagdag nito. Dahil sa lalim ng aking pag-iisip ay hindi ko na malayang nakarating na pala kami sa harapan ng aming mansyon. Sige Manong, pakihintay lang po ako. Kukuha lang po ako ng pambayad sa loob. Sagot ko saka mabilis na bumaba. Akmang may sasabihin pa ito ngunit wala na itong nagawa ng mabilis kong nakalabas ng sasakyan. Mabilis ako lumapit sa pinto ng gate sa kaagad na pinindot ang doorbell. Ilang minuto lamang ay nabuhay ang screen sa aking harapan at bumungad sa akin si Mang Abel, ang security guard na matagal na nagtatrabaho sa amin. Mang Abel, pakibuksan po ang gate. Kailangan ko makausap si Daddy. Turan ko. May na itong tumawa saka sumagot. Adik ka ba, miss? Wala kang maluloko dito. What are you talking about? I'm your boss. I'm Heidi. Pakilala ko. Okay. Bilib na ako sa iyo kasi alam mong pangalan ko at pangalan ng boss ko pero wala kang mauuto dito, miss. Sa iba ka na lang manloko. Pagtataboy nito sa akin bago tuluyang pinatay ang screen. What the? Sambit ko. I pursed my lip before pressing the doorbell once again. Harder this time. Makailang ulit ko yung pinindot bago muling bumukas ang screen sa aking harapan. I know this is a lot to take in but let me in so I can explain myself. I need to talk to my dad. He will know that it's me when he talks to me. Alam ko mahirap paniwalaan but it's really me. I'm Heidi. Dire-diretsong turan ko nang sagutin ni Mang Abel ang doorbell. Miss, hindi ko alam kung anong trip mo pero utang na loob. Maawa ka naman sa pamilya. 3 buwan nang namayapa ang mga taong binabanggit mo. Patahimikin mo na ang kaluluwa nila at huwag mo nang pagsamantalahan pa. Mababait na tao sina Sir. At Ma'am Heidi, huwag mo nang balakin pang pagkakitaan sila. Mahabang paliwanag ni Mang Abel na siyang ikinagulat ko. Saglit ako natigilan nang marinig ang kanyang sinabi. Namayapa? Patay? This is hard to take in. Even at that very moment, I still can't process the thought of what Mang Abel told me. Patay na si Dad? Patay na din ako? Nang makalipas ang ilang minuto, hindi na niya ako narinig magsalita ay agad nang pinatay ni Mang Abel ang screen ng doorbell camera. I'm starting to panic but I'm trying hard to calm myself. Alam kong wala akong makukuhang sagot kung gagawin iyon. Ma'am, 400 pesos na po metro nyo. Pwede ko na po bang makuha ang bayad? Munti ko nang nakalimutan na hindi pa nga pala ako bayad sa taxi na aking kinuha. Ang bala ko sana'y kumuha ng pambayad dito pagdating ko sa bahay. Don't worry Manong, I'll pay you. Ihatid mo muna ako sa Prime Construction. Babayaran kita pagdating ko doon. Turan ko dito sa kamuling sumakay sa loob ng sasakyan. Pambihira, mukhang mabubugos pa ako nito Mahinang bulong nito sa kanyang sarili ngunit sapat lamang iyon upang aking marinig. Napabugan na lamang ako ng malakas na hangin bago pabagsak na sumandal sa upuan ng sasakyan. Sa mga oras na ito ay isang tao na lamang ang alam kong makatutulong sa akin. Si Jacob, my fiancé. I need to talk to him. Siya lang ang tanging tao na sa tingin ko ay maaari kong makumbinsi na maniwala sa akin na ako nga si Heidi. He knows me since we were a child. Sigurado ako maniniwala siya sa akin. Nananalig akong mangyayari iyon. Manong, pakihintay po ako saglit dito. Kukuha lang ako ng pambayad sa loob. Turan ko sa driver nang humito kami sa labas ng Prime Construction and Development Corporation, ang kumpanya na pagmamayari ng aking pamilya. Jacob works at my father's company as the main architect. Kaya sigurado ko nandito ito. Siya na lamang ang tangi kong pag-asa at ang nag-iisang taong sa palagay ko'y makatutulong sa akin. Nagmamadali akong pumasok sa entrance ng gusali. Sunubukan kong dumiretso patungo sa elevator ngunit agad ako naharang ng guard bago pa man ako makalapit sa turnstile. Ma'am, kailangan niyo po munang magpa-register sa reception at mag-iwan ng ID para makakuha ng access card. Paliwanag nito sa akin. Munti ko nang makalimutang nasa loob nga pala ako ng ibang katawan. Nasanay kasi akong dumidiretso papasok sa loob ng elevator nang walang ibang inaalala. Wala akong ibang nagawa kung hindi ang lumapit sa reception upang kumuha ng access card na gagamitin ko papasok sa loob. Kindly, log your name here.
Tura nito sabay abot sa akin ng isang log sheet. Pahingi na lang po ng isang ID. Sumunod nitong turan nang matapos kong isulat ang aking pangalan. John. Mahina ako na pamura sa aking sarili nang maalala kong wala nga pala akong dalang kahit na ano. I'm sorry miss, pero nakalimutan ko kasi ang ID ko. Baka pwedeng papasukin mo muna ako saglit. May kailangan lang talaga akong kausapin sa loob. Paliwanag ko. Pasensya na miss. Saad niya sabay kuha sa log sheet marahil upang tingnan ang aking pangalan. Heidi Pinada? Gulat nitong Saad. Muli ako napamura nang mapagtanto ko sarili kong pangalan pala ang akin na isulat doon. Humugot ako ng isang malalim na hininga sa kamuling nagsalita. Look, miss, I know this is hard to explain but I really need to talk to Jacob. This is a matter of life and death situation. Mariin kong Saad. I'm sorry miss, pero identity theft is a serious crime. Saad nito. No, you're getting it wrong. Giit ko. Let's put it this way. Call Jacob and tell him it was me and that I need to talk to him. Just let me talk to him. Pero miss, please, I'm begging you. Kahit tawagan mo lang siya, I just need to talk to him. Pagmamakaawa ko. Pasensya na talaga pero hindi kita maaaring papasukin. Baka ako naman ang masasante kapag ginawa ko ang sinabi mo. Tugon nito. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi ko na naiwasang pagtaasan nito ng boses. I need to talk to Jacob. I'm going to fire your ass if you don't follow what I said. Huli na, nang mapagtanto kong mali ang aking ginawa dahil sa halip na pagbigyan, ay nagsimula na lumapit sa akin ng mga guard upang kaladkarin akong papalabas ng building. Don't touch me! Hindi mo ba ako kilala? I'm Heidi Pinada. I'm the heir to this company. Sigaw ko habang nagpupumiglas sa kanilang hawak. Bago pa man nila ako tuluyang mahila papalayo, ay isang pamilyar na tinig ang aming narinig mula sa aming likuran. What is going on here? Sabay-sabay kaming napalingon sa kanyang gawi. Agad na nagliwanag ang aking mukha nang makita ko ang guwapong mukha ni Jacob. Jacob! Hiyaw ko, saka malakas na binaklas ang aking kamay mula sa pagkakahawak ng dalawang gwardya bago mabilis na tumakbo papalapit sa kanya. Ramdam ko ang paninigas ng kanyang katawan dahil sa gulat na bigla ko siyang yakapin. Bahagi akong nakaramdam ng kirot sa akin dibdib nang mahigpit niyang hawakan ang aking magkabilang braso, saka marahas niya akong inilayo sa kanyang katawan. What are you doing? Who the hell are you? Kunot noong tanong ni Jacob. I know this is hard to explain and impossible to believe, but you have to listen to me, Jacob. It's me, Heidi. Mapakla itong tumawa sa kanaiiling na ngumisi. I don't know what kind of sick joke you are playing, miss. But please, have some decency and respect the dead. Umiigting ang pangantura nito habang matalim na nakatitig sa akin. No, Jacob. It's really me. You have to believe me. Hindi ko alam kung paano nangyari pero bigla na lang ako nagising sa katuwang ito. Hindi ko alam kung ano nangyari matapos ang pagsabog sa mismong araw ng ating kasal. And you expect me to believe that? Just because you say so? Sarkastik kontura nito. Saglit ako nag-isip. Hindi ko siya masisisi kung bakit hindi niya magawang paniwalaan ang aking sinasabi ng ganun-ganun na lang. Kahit ako nasa kanyang posisyon ay imposible ding maniwala ako agad-agad. Fine. Ask me anything that only you and Heidi know the answer. Matapang kong hamon dito. Mapakla itong tumawa habang hindi maitago ang lungkot sa kanyang mga mata. I'm sorry, miss, but I would take more than a simple question before I would be able to believe your claims. Pero maniwala ka sa akin, Jacob. Ako talaga to. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan kong gawin para maniwala ka. Pilit ko sa kanya. Han, are you okay? Tura na isang babae mula sa likuran na Jacob. Ganoon na lamang ang aking pagkagulat nang mabungaran ko si Katrina, ang aking stepsister. Han? Nagugulo ang turan ko habang nagpalipat-lipat ng tingin sa dalawa. It's okay, hon. Nothing to worry. Mukhang naliligaw ata ang babaeng ito. Just wait for me in the car. Aayusin ko lang ito. Tura na Jacob
kay Katrina. Nagtatakang sumulyap si Katrina sa aking gawi bago muling ibinalik ang tingin kay Jacob at humalik sa mga labi nito. Napanganga na lamang ako habang pinanonood ang harap-harapang pagtataksil sa akin ng mga taong itinuring kong pinaka-importanteng tao sa buhay ko. Ang relasyon namin ni Katrina ay malayong-malayo sa karaniwang kwento ng mga stepsisters. Parang tunay na kapatid ang turingan namin ni Katrina, kaya naman parang dinurog ang aking puso na makitang nasa bisig ito ngayon ng lalaking pinakamamahal ko. Matagal na ba nila akong pinagtataksilan? Kailan pinagsimula ang kanilang relasyon? You! Cheater! Malakas kong sigaw na bahagya akong makabawi sa pagkatulala. Mabilis akong sumugod upang habulutin ang buhok ni Katrina, ngunit maagap na humarang si Jacob sa kamaypit na hinuwakan na magkabila kong kamay. What the hell is wrong with you? Galit na singhal ni Jacob, habang mahigpit pa rin ang pagkakahawak niya sa aking pulsuhan. You bastard! Kailan mo pa ako niloloko? At talagang sa kapatid ko, ikaw pumatol? Galit na galit ko sigaw sa kanya. Ilang saglit pa'y bumaling ako kay Katrina na tila'y takot na nakatago sa likod ni Jacob. At ikaw babae ka. Tinuring kitang parang tunay na kapatid pero nagaganti mo sa akin. Inahas mo ang lalaking pinakamamahal ko. Hindi kita mapapatawad. Ano ba? Sinabi ng tama na? Sigaw na Jacob bago buong lakas akong itinulak dahilan upang bumagsak ako sa matigas na sahig. May hinakod na paingit nang maramdaman ko ang kirot ng pagtama ng aking balakang sa matigas na semento. I don't know who the hell are you, and I certainly don't have time to waste on you. Saad nito bago bumaling sa dalawang guard na nakaabang sa utos nito. Guards! Kalat ka rin yung babaeng yan palabas at siguraduhin niyong hindi na siya muling makatatapak sa gusaling ito. Pagkatapos noon ay mabilis itong tumalikod habang akay-akay si Katrina. Si Katrina naman ay tila naguguluhang nakatingin sa akin habang naglalakad. Akmang muli kong hahabulin ng dalawang ngunit maagap na sumalubong sa akin ng dalawang gwardya bago nila ako tuluyang kinaladkad palabas ng gusali. Bitiwan niyo ako! Jacob! Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Sinubukan ko magpumiglas mula sa kanilang mga hawak ngunit sadyang malakas sa mga ito. Marahas nila akong itinulak palabas ng entrance ng gusali. Muli kong sinubukang pumasok, ngunit iniharang nila ang kanilang malaking katawan sa aking daraanan. Miss, umalis na ho kayo bago pa kami tumawag ng pulis at ipahuli kayo. Huling banta ng isa sa mga gwardya. I pursed my lips, trying to find something to say. But I realized that being in jail is the last thing I need right now. Hindi pa tayo tapos! Banta ko sa dalawa habang nakahawak ang aking magkabilang kamay sa aking bewang. Miss, what are you doing? Tura ng isang baritonong tinig mula sa aking likod. Napasingap ako nang lingunin ko ang lalaking nagmamay-ari ng boses na iyon. I've seen many gorgeous men, pero hindi ko inaasahang darating pa rin ang pagkakataon na tila matutulala ako sa harap ng guwapong lalaking ito. Tila isa ito sa mga paboritong likha ng Diyos. Ang kulay abo nitong mga mata ay tila nakakahipnotismo. His pictures in the magazines didn't give him any justice. Miss Atienza! Muling tawag nito dahilan upang bumalik ako sa aking katinuan. Ang aking pagkagulat at pagkatulala ay agad na napalitan ng pagtataka nang mapansin kong ako ang kanyang kinakausap. Kilala mo ko? Of course! Why wouldn't I be? You're my secretary. Seryosong tura nito. Halos manlaki ang aking mga mata sa gulat nang mapagtanto kong ang may-ari ng aking katawan ay secretary ni Sandro Samonte, the owner of Samonte Construction Corporation at kilalang matinding kakompetensya ng aming kumpanya. I'm your what? Ulit kong tanong dito. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala hanggang ngayon sa mga nangyayari sa akin. Bitiwan niyo na siya. Ako nang bahala sa kanya. Tura nito sa dalawang lalaki nakahawak sa aking magkabilang braso. Agad namang sumunod ang dalawa sa kamagalang na nagpaalam. Naiwan ako nakatayo sa harap ng matipunong lalaki na matalim ang pagkakatitig sa akin. Who would have thought that something peculiar such as this will happen to me? If not because of what I saw in the mirror,
I would never believe that this is real. Walang matinong tao o maniniwala na ang tanging tagapagmana ng Prime Construction and Development Corporation ang nasa loob ng katawang ito. Bahagi ako napalunok nang matalim niya akong titigan dahil sa paraan ng aking pagsagot. Considering what you've been through, Miss Atienza, I let this slide. But the next time I'll see you, I want you in your A-game. Malamig nitong turan bago bumaling sa lalaking katabi niya. Attend Caitlin's need. Then you can go home. Turan nito sa lalaki na nakatayo sa kanyang tabi. Hindi na nito hinintay pa ang sagot ng lalaki at mabilis na tumalikod bago nagsimulang maglakad papalabas ng gusali. I'm on it, sir. Bagya pang yumuko ang lalaki kahit pa may kalayuan na ito. Nang masiguro nitong wala na ang kanyang boss ay saka lamang niya ako pinagtuunan ng pansin. What's your game? Caitlin. Inis nitong baling sa akin. You know me also? Kunot noong tanong ko. Of course, ikaw lang naman ang dahilan kung bakit 3 buwan na akong nagdurusa sa piling ng suplado nating boss. Bagya pa ako nagulat sa biglaang pagpilantik ng mga daliri nito at pag-usli ng kanyang bewang. Malayong malayo ito sa matikas niyang tindig habang nasa harap ng kanyang boss kanina. Sayang at gwapo pa naman sana ito pero mukhang gwapo din ata ang hanap. Sorry, but I don't follow you. Sad ko. Huwag mo ako ma-English dyan, Bruhilda ka. Kailan mo babalak bumalik at matapos ng kalbaryo ko? Wala pa rin akong kahit isang naiintindihan sa kanya mga sinasabi. Pero mukhang hindi naman niya iniinda iyon dahil patuloy lamang ito sa pagsasalita. Kahit na halos sumabog na ang aking ulo sa dami ng mga impormasyong sinasabi niya.